bawat sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas sa ating mga buhay physical. Kaya sa umagang ito, tayo lumapit sa Panginoon at magpakumbaba na kung saan, sabi nga, ang Diyos ay nasaan man daw siya ay naroon siya. God is everywhere, ang God is omniscient, God is omnipotent, and God omnipresent. Kaya sa umagang ito, sabi nga isa man dalawa tatlo ang magkatitong sa kanyang pangalan, naniniwala tayo, nandito siya sa ating kalagitnaan. Bagaman hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman natin siya. Yung kanyang presensya, ang siya nagbibigay sa atin ng lakas at buhay. Kaya sa umagang ito tayo lumapit sa Panginoon, awitin natin ang puso ko'y dumudulog sa iyong Panginoon. Ang puso ko'y dumudulog sa iyo. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, na kung saan, Panginoon, idinako mo kami, Panginoon, sa lugar na ito, na kung saan maihayag, Panginoon, ang iyong mga salita sa umagang ito. Sagana sa aming sarili, Panginoon, wala kaming kakayanan, pero nariyan ka para sa amin. Lagi mo kaming ginagabayan, Panginoon, at pinapatnubayan sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa lugar na pinapagamit mo sa amin, Panginoon. Dahil ang salita mo, Panginoon, ay mananatili, Panginoon, hanggang sa wakas. Salamat sa mga kapatid namin na rito, na kung saan, Panginoon, patuloy mo sa ingatan, Panginoon, at gabayan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat sa kagalakan at kalakasan ng aming mga puso, na bagaman kami nakaunti lamang, Panginoon, ang aming mga kapatid namin, dalangin namin, na sila, O Diyos, iilako sila, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, upang sama-sama kami magpuri sa iyo, Diyos, maging ang aming mga kapitbahay dito sa pilan, lahat ng nakapaligid, Panginoon, ay mahal mo sila, Panginoon. Salamat sa kagalakan at kalakasan, ikaw ang aming itinataas,
Ano na ba ang puri sa Diyos? Amen! Amen. Ayan, so puri ng Panginoon sa Panginoon.
I will love you. Well, if you're living on the air, your kingdom established in your presence. As your people, we cry you mighty Lord. Blessed be the Lord.
sa iyo, Panginoon. Nais namin na lahat ng tao sa buong hapula ay patuloy na magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon. Sapagkat nais mo silang makasama doon sa iyong kinaroonan, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga oras nito, Diyos. Patuloy ka pong mangusap sa bata sa amin. Palaman mo sa amin ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig sa lahat ng narito, Panginoon. Kaya sa mga oras nito, Diyos, pinakitawain mo sa patuloy na ikaw ang sumama sa amin, Panginoon. Patuloy ka namin kakailan sa mga oras nito, Lord, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Manalis Espiritu Santo. Amen. Umako na po tayo sa ating salamat. Sabi nga, napasalamat ka lang ba kung ang nakabis na pag-isip sa umaga, napasalamat sa pasalamatan. Panginoon, napasalamat tayo at higit sa lahat, manalig tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa ating Panginoon sapagkat ang bawat isa sa atin, siya lang yung nagagalang kung ano ang buhay yung meron tayo. Wala po tayo. Mga kapatid, kung ano ang ginawa mo sa lupa, tago man kanilin, lahat yan ay alam ng ating Panginoon. Siyempre, salamat po yung mga nandito sa kapaligid at nakakalimutan din ng awitan mula sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, sino po ang magpapasalamat po sa para magpasalamat sa ating Panginoon? Magtaas po ng kamay. Kasi, Brother Ricky. Salamat po. Ha? Brother Jerry. Yan. Sa loob isang buwan, sabi sa kapatid tapos sinubuko. Yan. Dami na sa atin nagbabanta ng ano, yung na so sabi nga papagamitin natin yung ipagako ng araw bukas sapagkat hindi mo alam ang mga ganap. Ayan, nalilungin naman na namamataan at hindi dahil sa sunog, baka naman yung sila. Nakikita natin yung mga tao, yung isiisip na sila, nangyari ko yan, inaantay pa natin yung kung maging tutuman yung nabiguan. Alam yan? Kung nag-iisip ko, kailangan maghihirapin tayo. Ito tayo magiging ano. Huwag po yan, kasi nangyari ko, lagi Luzon, Visayas sa Mindanao, may lagi talaga Luzon. Luzon, Visayas, tapos, sa ano naman, sa Davao, lumama yung ano, yung labas. Kaya, nag-agit sa tinali. So, iniisip ko ngayon, may kita na yung kahit sa mga pastor, sa linggo, tapong bisap na sa atin, kay Brother Bisa, kay Masiti, pinantay ako sa alas 2. Mamaya alas 2 naman, sana naman ako sa live church, sa kabutan. So merong sinasabi, at baka dumating po kami sa namin. Nasa tabi tayong dagat, yun po mag-iim ka lang ng dagat. Nakikita ko tayo sa mga balang. Hindi natatakot. So, salamat Pastor. Hindi ko lang sasabi dito kasi pagkitang tao na lang yan eh. Pamari, bibili tayo ng stand para hindi po ano. So marami pa dapat sinusunod talaga ngayon. Sinusunod pa, marami pa tayong dapat pagtunan. Dapat. So yan, salamat sa mga nandito nakikinig. Ganyan po ako dati. Salamat sa inyo.
So ano man meron marinig kayo dito, okay lang po yun dahil sa Panginoon. Kasi linggo po kayo. Alam po natin, pagdating ng ikapitong araw, kailangan meron tayo narinig ng salita ng galing sa Panginoon. So yan po, paghahandaan po natin yung sinasabi ng biguan. So nangyari na nga, dapat ang target ang Luzon. Pero ang tumama, Cebu at saka Davao. So napakahirap So iniisip namin lahat ng testimony ng mga pastor, baka dumating ang tsunami. Kasi ito pong lugar na to, tambak lang to. Pwede ito bumaba kagad. Pwede ito lumubog to. So yun ang pangalan. Pero siyempre tayo nakalaman sa Panginoon, nasa Bible po naman, nangyari lahat nangyayari. Kasi pambansa nangyayari, hira, kung ano, mga sakuna, mayroon po yun. Pero sila, ang hindi na sa Panginoon, parang hindi pa nila na-isip. Pero pag nandiyan na, ano sasabihin? Lord, tulong, Lord. Diba? So, sa akin, naramdaman ko bilang ako Christian na ako naging. So, nandun na, nakaready na po. Hindi po katulad sa amin dati natakot, pero ako hindi tayo natatakot. Kasi bakit? Kaya ang buhay natin eh. Nakaready na po. Kung kukunin talaga ang buhay natin, nandun na. Pero yung iba dyan, pag diyan ang isang mga, Lord, tama na, di ba? Kahit na nilulong, kailan ba yun yung sa pag pinatubo? Kasi smoking mo, tanong, gumaganyagan talaga. Ang tuloy, gano'n. So nakatawag talaga, sabi ko, Lord, tama na, Lord. Kaya mo na, ang Diyos, utusan eh. Huminto talaga siya, di ba? Ay lang ba yun? 7.3 ba yun sa linggo natin sa airport? So meron pa talagang mas matindi, kaya pinagpipili natin na huwag tumama dito sa maraming mangyayari. So ganyan, dito, hindi po nila naisip niya kasi hindi nila nakapagbasa ng Bible. Napapansin mo sa pastor, sinasabi niya, kung sinong umano, pero ang dapat yan, pinagpipili mo ng tao, kasi inisip na ano ba mayroon dyan? Hindi ka talaga kung pagkain, bilisan, tanong ka na. Isipin sa ng Panginoon, baka isipin nila, baka hindi pa ako tuloy dyan. So nakuha nyo? So minsan pag tayo nag-iisip rito, isipin mo natin kung anong nararapat nasa labas. Di ba? So hindi po sila gaganyan, o pwede po kayo ganito, hindi po yun. Kaya inaano ko sa pinakibigyan ako sinasabi ng pastorala, so hindi po yun. Kahit ako nung ganyan, sabi ko, Katolik ako, o Muslim ako, bakit pupunta ko siya sa rito Buddhism, kasi binanggit ko na, di ba yung dating ko, 12 yun eh. Inatin ko lahat sa mga religion, lahat sa mga iglesia. So magkaiba po talaga pag sinabing Christian. Kasi dati Israelita ngayon, sa baluti pa na yung Kristiyano. Born again Christian. Pag na-bautismuhan. So magkaiba talaga. Pagka nakaikailot ka na talagang ang problema, pag isinuha mo sa kanya, hindi siya napakagaan. Makikita mo eh. Makikita mo pag kilala mo ang Panginoon. Kahit sa samahan, kung sino siya, makikita mo siya. Kaya pagdating talagang linggo, abala ko yan. Mamaya, alas 2, nasa, ano naman ako sabi. Kasi, tinatawag ako ng mga pastor, bro, totoo ka na magagawin. Di ba? Di, gawin, sulit mo na yung Kasi naman sa bahay, mag-inanano ka. So, marami tayo nalalaman kung yung tinuturo ng Biblia. Lahat ng topic, nakukuha na rin yung linggo. Lahat, kung kasi may nakikita. Sino siya, sabi ng pastoralan, ang nakikita nito lang hindi ko nakikita. Kaya minsan, sasama natin, may napapansin tayo kasi ang espiritu hindi natin nakikita. Nakikita nyo. Minsan ang mata natin, malinaw kung ang ginagawang tao. Minsan ang sinasabi ay hindi tugma sa tao. Minsan mali. Diba? Dapat ang nakikita mo, tapos ang sinasabi, kailangan tugma. Maganda. So, salamat naman na dito. Kahit sila lang kapala, pero meron po tayo mga panganib. Patuloy na sinasabi ko sa Bible, yun nga, huwag paghambog ang araw ng bukas sapagkat hindi mo alam ang magaganap. So, maraming salamat. Amen po. Salamat po kay Nanay. Dumalo po siya dito. Sabi ko punta po siya. Salamat po sa iyo. Ito po ay hindi po ito aksidente na ito ay pumunta kundi ikaw ay panawag ng ating Panginoon. Next po ay Sister Karin. Ay magpapasalamat po. Puri ng Panginoon sa umagang ito na kung saan ay narito tayo upang pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa bawat buhay natin, di ba? Kaya sabi nga na patuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil yung mga nangyayari sa ating paligid, totoo naman nangyayari
mangyayari yan sa buhay. Dahil nakahula na yan eh. Kaya sabi nga, kayong mga Kristiyano, dapat na maggalak pa kayo dahil alam nyo na ang mangyayari. Yung hindi pa nangyayari sa unang panahon, mangyayari sa atin ngayon, na hindi pa nararanasan ng sanlibutan. Diba? Kaya kunin ng Panginoon, maggalak ka bilang Kristiyano. Dahil ang Diyos talaga ang nagtalaga niyan. Nakahulan na yan eh. Diba? Nakahulan na yan. Mangyayari pa lang kumbaga sa isang script. Naka-blueprint na yan. Gagawin pa lang yan. Sabi nga, tapos na yan eh. Sa Panginoon, tapos na yan. Sa atin, gagawin pa lang. Tapos na yung ginawa ng Diyos. Kumbaga sa scripture, naka-blueprint na yan. Nakatalaga na yan. Kaya sabi nga, magalak tayo. Yung mga nangyayari sa paligid kasi hindi nila alam ang ginagawa eh. Dahil tinatawag ito na spiritual. Yung nakikita natin, hindi nila nakikita. Kaya yung iba, natatakot. Bakit? Ang kailangan lang natin ay sumampalataya. Kulang tayo ng pananalangin, prayer eh. Kasi ang nasa isip natin, sa puso natin, puro trabaho, magpayaman. Di ba? Ang sabi nga sa huy, hangal. Kahit anong gawin mo dito sa lupa, ang kininuman ang lahat ng bagay dito ng kayamanan sa lupa. Kung ang kaluluwa mo naman ay nasa apoy ng impyerno, wala kang magagawa. Di ba? Anong sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 16? Ako ang pumili sa inyo. Sabi ng Panginoon, salita ng Diyos yan. Hindi kayo ang pumili sa akin. May magagawa ka ba? Pumili ka pinili ng Diyos? Sa John chapter 15 verse 16. Ang sabi ng Panginoon, ako ang pumili sa inyo. Hindi kayo ang pumili sa akin. Diba? Napakasakit kung hindi ka pinili ng Diyos. Wala kang magagawa kung nasabi na impyerno ka. Dahil hindi ka nakasulat sa aklat ng buhay. Kung may magagawa ka pa doon, mapapahiya ka lang na sabihin sa'yo, hoy, hindi ka talaga ang pangalan mo dito sa aklat ng buhay. Saan ka ngayon? Wala kang magagawa, sabi ng Panginoon, ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Kahit magganda bumahog ka sa pananalangin mo, wala kang magagawa kung hindi ka nakatalaga ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya sabi nga, manalangin tayo at palagi tayong maglingkod sa Panginoon dahil hindi natin alam ang ating buhay ay nalalapit na. Diba? Purihin ng Panginoon. Sabi nga, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Hindi yan lamang ang sumusunod sa kanyang kalooban. Ito ba? Kaya purihin ng Panginoon. Kaya itinataas ko ang Diyos sa buhay ko. Sabi nga, yung anak mo, lahat ng kamag-anak mo, hindi mo kaya iligtas yan. Kaya sabi nga sa mga ngaral, iisa-isa tayong harap sa Diyos. Di ba? Kung tinungkat natin ay bilang ng Panginoon yan, wala tayo na natin, hindi natin mabilang. Yung Diyos ang siyang ang alam niyang bilang na bilang ang ating mga bibla ng ating mga buhok. Kaya wala tayong magagawa. Sabi nga, iisa-isa tayong harap sa Diyos. Lihim man o hayag, ipagsusulit natin ang ating ginagawa dito sa lupa. Wala tayong magagawa. Kaya puri ng Panginoon, isa-isa tayong harap sa Panginoon. Kaya puri ng Panginoon, pinatas ko siya sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Amen. Sino ba ang magpapasalamat? Lumago na po tayo sa banal na sa kantin. Mga kapatid, kung kumakain man tayo sa ating katawan,